po mga kagala, at dahil nga may nag-request po na ilagay daw natin sa reels yung ating ginawa last time na niluto nating seafoods. So ayan, pagbigyan na po natin siya. Ayan na po. So ayan nga po pala yung mga crabs na nabili po namin. Ang lalaki po nila, grabe, ang jumbo po. At pagkatapos natin yung malinisan po, bali ilalaga na po natin yan. So ayun nga po, nung natapos na ako doon, nag-ready na po ako ng 2 bilog na sibuyas at i-chop lang po natin ito ng maninipis and then iset aside na po natin. Tapos nag-ready na nga po pala ako ng 3 bilog na bawang at dahil yan lang po yung bawang na natira dahil araw-araw po kami nagluluto, pwede na po yan. Tapos pagkatapos ko nga po siyang binalatan, bali pinagdidikdik ko po siya, wala po tayong gagamitin food processor dahil wala po kami noon. So ayan nga po, i-chop lang po natin yan na maninipis hanggang sa makuha po natin yung tamang texture sa ating lulutuin. So at nang po matapos na po ako, isa-set aside na po siya natin. Ayan na po, magme-meyakos na po tayo. So ayan nga po nung matapos na po ako, bali ni-ready ko na po yung mga pampalasa na kakailangan natin sa pagluluto. At nang mapainit ko na po yung kawali natin, nilagay ko po yung kalahati ng butter. Tapos saluin mo lang yan hanggang sa matunaw po siya. And then, maglalagay din po pala tayo ng konting mantika. At syempre, ayoko naman po yung puro butter po siya. At nung mainit na po, ilagay na po natin yung ating bawang. At pagkatapos, isunod natin yung sibuyas. Ayan po, pagaluin lang po natin yan hanggang sa maluto siya ng kaunti. And then, ilalagay po natin pala yung Korean paste. Ayan po yung ginagamit natin pang kimchi. Tapos, konting tubig po. At pagka kumulo na po siya ng konti, sunod na po natin yung honey. Ayan na, kumukulo na. Bali, ang gusto ko po kasi dyan sa sauce na yan ay medyo matamis-tamis po siya. So, ayan po, haluin lang po natin to hanggang ma-dissolve po yung honey. And then, after po nun, isunod na po natin yung, syempre, konting pampakulay para medyo maging pula po siya. Yung ketchup po. Any brand po ng ketchup ay pwede po siya. Bali, konting ketchup lang po yung ilalagay ko dyan. So, hindi na po akong gumagamit ng mga measuring kasi alam niyo po naman, mas marami po sa atin yung hindi gumagamit nun at yung panlasa lang po sa ating mga dihila yung ginagamit natin pang measuring. So, ayan nga po. Pagkataas natin haluin, lalagyan po natin yan ng konting asin. Pero hindi po siya marami. Konti lang para hindi gaanong maalat po at mag-mix po yung sweetness at saka yung salt po. And after nun, inilagay ko na po pala yung mga pusit na nilinis ko po. So, ayan na po. Inuna ko po yan kasi mas matagal po yan maluto kesa dun sa hipon. So, haluin lang po natin. Tapos, kapag nakikita nyo ng parang medyo naluluto na po siya, pwede nyo na pong isunod yung shrimp. Ayan na po. At tapos po nun, haluin lang po natin at hintayin natin hanggang sa maluto po yung hipon na nilagay po natin. So, dahan-dahan lang po sa pagmix, syempre, para hindi po matanggal yung mga ulo ng ating mga hipon. So, ayan nga po. Niready ko na rin po pala yung dahon ng saging. Tapos yung mga crabs na nilaga ko po kanina, bali pinagpupo na po para mas madali po siyang kainin. And then after po nun, ay yung niluto nating na sauce na may shrimp at saka pusit po, itatoppings lang po siya natin dyan. At yung excess na sauce po ay ilalagay po natin sa isang mangkok. Kasi kung ilalagay ko po dyan ay matatapon lang yan. Sayang naman po. So, ayan nga po. At pagkatapos ay ready na po yung ating seafoods na ulam for today. Ayan na po siya. At ayan na po yung mga kakain o api yarn. So, thank you for watching and God bless you po.